Magising kayo! Magsigising kayo! Pero paano? Kailangan yung mamatay dito! Nararamdaman ko na ang lakas. Sige mga alagad ko, damahin niyo ang kapangyarihan ng kambal buo. Isa pang anak para tuluyan akong lumakas. Kaya marami kang alagad, di ba? Dahil alam mong hindi mo ako kaya. At bakit nga ba hanggang katok lang kayo? Bakit hindi nyo kayang pasukin yung bahay na to? Talaga ang buhay at karanasan ng bawat tao. Merong madalas nangyayari rin sa karamihan. Pero may iba talaga nakakaiba at parang malayo sa katotohanan. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ninyo, Miss Clar at Sir Jay. Ganon din po sa inyo. Ang kwentong ibabahagi ko, tungkol po sa malamisteryosong buhay ng tatay at tiyuhin ko nung nasa probinsya pa lang sila. Isasalaysay ko na lamang ito sa pamamagitan ng point of view ng tatay kong si Lucas. Upang lubos na maunawaan ng lahat, ako nga po pala si Lalaine. At ito, ang kwento ng tatay ko. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Lumayo kayo sa akin. Anong balak nyo? Bitawan nyo ako! Hindi ako papayag sa gusto nyong gawin sa akin! Lucas! Tulong! Tulong! Sasaktan nila ako! Tulong! Liam, pati ikaw nandito? Hindi ko nga alam kung paano ako nakarating dito eh. At ang mga taong to, hindi ko kayang pakisamahan. Gusto ko lang umalis dito pero halos lahat sila nakawak sa akin. Naku Liam, kailangan natin magising. Panaginip lang to. Alam kong panaginip lang to. Sikapin mo magising. Panaginip? Sana nga panaginip lang to. Nay, gisingin niyo po kami. Pero, tol, kung panaginip lang to, paano tayo gigising? Bitawan niyo ako. Ano ba klase itong mga taong to? Mga demonyo yata to eh. Liam, sa panaginip hindi tayo mamamatay. Kaya huwag kang matakot. Kapag pinatay nila tayo dito, doon tayo magigising. Maniwala ka sa akin. Ano? Ano gagawin natin, Lucas? Magpapakamatay lang ba tayo? Ganun ba? Kung yun lang yung tanging paraan para magising tayo, ba't hindi? Teka, Lucas. Baka naingkanto lang tayo o ano? Hoy! Teka lang! Huwag ka magpadalos-dalos! Narating ko ang batong may guhit ng dalawang muka. Duguan ito. At sa ibabang bahagi may matalim na blade na parang sinadya talagang ikabit para sa isang layunin. Para akong hinihila ng lakas na hindi ko maipaliwanag. Napabilis ang takbo ko at hindi ako napigilan ng mga taong nakasuot ng itim na sutana. Paglapit ko sa bato, agad kong idinampi ang leeg ko sa sugat. Doon ay umalingaw-ngaw ang boses ni Liam. Dahil sa panaginip ko. At tama nga ako. Nang magawa ko yon ay bigla akong nagising. Gising na ba ako? Salamat, gising na ako. Teka, si Liam. Liam, aray ko. Ang sakit Ang sakit ng balikat ko, buwisit. Wala pa kasi talaga ako sa wisyo noon. Pero dahil galing ako sa panaginip, minadali ko ang pagbangon ko. Wala pa palang lakas ang katawan ko, kaya nahulog ako sa hinihigaan ko. Nasa isang kwarto lang kasi kami ni Liam, pero magkaiba kami ng higaan. Sinikap ko na lang makabangon noon. Halos gumapang na nga lang ako papunta sa kanya dahil ungol siya ng ungol at pawis na pawis. Liam! Gising, Liam! Hoy, gumising ka! Gising, Liam! Ano ba nangyayari dyan, Lucas? Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nasa sahig? Nay, si Liam po nananaginip. Bagong gising lang po ako kaya ako ganito. Teka lang ho kakalma lang po muna ako sandali. Pakigising lang po muna si Liam, Nay. Liam? Liam, anak! Aba, gumising ka! Nananaginip ka, gising na! Hoy! Liam! Huwag! Bitawan niyo ako! Nay! Gisingin niyo ako, Nay! Hoy, Liam, gising ka na! Kumalma ka nga, ano ka ba? Nanay?
Nagising ako. Si Lucas po. Lucas? Nandito ako, Liam. Oh, ano ginagawa mo dyan? Nauna ako nagising, di ba? Bungangon na ako kagad kaso wala pa sa wisyo yung katawan ko eh. Kaya ito, nahulog ako. Pero ngayon, okay na ako. Mabutit gising ka na. Walang yayang panaginip na yun, no? Ano bang ibig sabihin nun? Oo nga eh. Ayoko na ulit mapanaginipan yun. Ano ba kasing panaginip yun? At bakit parang iisa lang kayo ng panaginip? Iisa lang po talaga yung panaginip namin, Nay. Nakakapagtaka nga po eh. Magkasama kami sa loob ng panaginip. Pero dati, napanaginipan ko na to eh. Yung bato na hugis dalawa yung muka. Yun lang yung laman ng panaginip ko noon eh. Pero ngayon, may mga taong nakasayang itim na. Sumasamba sila. At kami ni Liam yung gagawing alay. Yun po talagang gusto nilang gawin sa amin, Nay. Ipatuloy yung dugo namin ni Lucas sa bagay na yun. Nay, may ideya po ba kayo kung ano ibig sabihin nun? Naku, hindi ko alam eh. Tanungin na lang natin ang tatay niyo bukas. Parang kakaiba nga kasi talagang panaginip na yan eh. Akalain niyo magkasabay kayong nananaginip? Tapos magkasama pa kayo doon? Tapos ngayong gising na kayo, naaalala niyo na pareho? Para bang may ibig sabihin eh. Naku, teka nga. Yung pawis mo, Liam, nakakatakot yan. Masyadong tagaktak eh. Oh, eto ang towel oh. Punasan mo yan. Ikaw naman, Lucas. Hindi mo pa rin ba kayang tumayo dyan? Kaya ko na ho, Nay. Medyo kinakalma ko lang po yung sarili ko. Bandang 2:00 ng madaling araw nangyari yon. Halos ayoko nang matulog ulit nun. Kasi pakiramdam ko sa oras na humimbing na naman ako, parang hahatakin ulit ako ng panaginip na yon. Kaya nakaidlip ako bandang 5:00 at nagising ako bandang 7:00 na ng umaga. Abay, parang kakaibang panaginip yan ah. Parang may gustong ipahiwatig pero nakakakilabot. Parang may kinalaman sa demonyo. Kasi ang sabi mo, mga taong nakaitim. Sa tingin ko, parang mga kulto yun. Kulto? Yun po ba yung may 666 sa noo? Teka, may 666 ba sila sa noo? Hindi ko maalala eh. Hindi mo makikita yun kasi nakahood sila. Pero parang wala silang muka eh. Basta, kung hindi mo magawang magising, talagang papatayin ka talaga sa sarili mong panaginip. Aba, paano naman anak kung matuluyan ka? Posible kaya yun? Yun na nga po eh. Tsaka yung ginawa mo, nakakatakot yun, Lucas ha. Wala ka ba? Nagpakamatay ka talaga? Naging palaisipan para sa amin ang panaginip na yon. Yun din kasi ang kauna-unahang panaginip na magkasama kami ni Liam. At sigurado akong sa lahat ng panaginip, yon ang pinaka nakakatakot unawain. Para kasing bantayon sa amin. At isa pa, ang lugar namin bundok. Hindi kami malayo sa presensya ng mga nilalang na hindi nakikita. May mga aswang pa nga minsan na nagpaparamdam. Araw naman ng Sabado noon, merong palengke sa baryo. Malayo kasi talaga ang lugar namin sa bayan kaya merong ganon. Kami naman noon nila Nanay Didang, nagbabagsak ng 1 o 2 sakong kamote, luya at saka tamis sa palengke. Yun kasi ang pangkabuhayan namin at minsan pa nga ay sili. Lucas anak, kukunin pala yung 1 sako na yan ha. Kaya mo bang buhatin? Puro kasi kamote yung laman yan eh. Naku hindi. Pagtulungan nyo na lang pala ni Liam ha. Pabalik na rin naman pala siya eh. Parang kaya ko naman po, Nay. Yung buto ko sa balikat, ang sakit ah. Sinabi ko na sa yung hintahin mo na si Liam eh. Huwag mo nang pilitin kung hindi mo naman kaya. Pero kaya ko na ho to. Para si Liam na lang ho yung magdadala ng iba. Ano? Si Monay? Bakit daw ho? Tsaka bakit ang dami nawawala? Wala akong nakakaalam eh. Basta pagkagising ng bawat pamilya, wala na yung mga dalagang yun sa higaan. Pinagahanap ka ng barangay official pero kahit isa, wala pa rin nakita. At saka ito pa, ang lalakas daw na alulong ng mga aso kagabi.
Ibig sabihin ba nun, may mga aswang na kumuha sa mga yon? Yun na nga rin po yung sabi ng iba, Nay eh. Pero ang ibang usap-usapan, kulto daw. Kaya tuloy napapaisip ako sa panaginip ko eh. Kaya ba tayo na naginip ng ganun, Lucas? Kasi may nangyayari hindi maganda kagabi. Sinasabi mo bang babala yun? Pero ang layo naman. Nananginip tayong iaalay tayo. Tapos ngayon may nawawalang mga babae. Kasi nga sa panaginip ko, para talagang kulto yung mga tao eh. Tapos sabi ng iba, kulto rin daw yung mga kumuha sa mga babae, di ba? Aba, oo nga, ano? Paano kung yun nga ang ibig sabihin nun, anak? Dalawa kayong nananaginip eh. Ang tanong, anong kinalaman ng panaginip na yun sa mga babaeng nawawala? Yun lang. Medyo mahirap itugma yung panaginip natin sa mga totoong nangyayari. Yun ang kasunod na palaisipan sa amin. Pakiramdam namin no ng kambal ko. May koneksyon talagang hindi lang namin alam kung paano pagtatagpiin ang mga pangyayari. Sa araw na yon, pinili naming wag mangialam sa kumakalat na balita. Wala naman kasing rason para gawin yon. Nang mabenta na namin lahat ang dapat ibenta, umuwi na kami. Pagsapit naman ng hapon ay may mga tao namang pumunta sa bahay namin para magtanong tungkol sa mga babaeng nawawala. Dahil wala naman kaming mga ideya, wala rin silang nakuhang mga sagot. Baka nga kulto yung kumuha sa mga yon. Dati kasi nung kabataan ko pa, panahong dotay pa lang ako. Nangyari na rin kasi yan eh. May mga dalaga nawawala. Tapos ang sabi, kulto daw yung kumukuha. Talaga ho, Tay? Nangyari na rin po yan dati? Oo. Tapos pagkalipas na 1 buwan, bubalik yung mga babae. Pero lahat sila, may kakaiba eh. Lahat sila wala sa sarili. Kung ibabalik yung mga babaeng nawawala ngayon at mangyari ulit yung ganon, ibig sabihin, may panahon talaga na nangunguha yung mga kultong yon ng mga babae. Hindi ko lang maalala kung anong taon yon. Sayang kung nabilang ko, malalaman natin kung ilang taon bago na ulit ito. Ay nako, kahit siguro ginawa mo yan wala din. Ang sabi nga nila dun sobra na yung pag-iingat nila, nakuha pa rin. Akalain mong nasa loob pa ng bahay? Sigurado ako hindi basta dinukot yun sa loob ng bahay. Nahipnotis mo yung mga babaeng yun kaya sila mismo yung lumabas. Mukhang ganun na nga rin yung tingin ko eh. Kasi pagkakaalam ko, hindi basta-basta mapapasok ng mga nilalang na yun yung bahay eh. Lalo na kung maraming pangunta sa loob. Basta masasabi ko lang mabuti na lang mga lalaki kayo. Sadali nga lang, gagawa nga muna ako ng hapunan. Nang dumilim naman mga bandang 7:00 ng gabi noon, nagsimula na namang umalulong ang mga aso. Medyo sanay na ako sa tunog nun, kaya baliwala na yun sa amin. Pero biglang may kumalabog nun sa bubungan ng bahay namin. Lahat kami sa loob nagulantang. Napasigaw talaga si nanay ng malakas at nabitawan pa nga yata ang takip ng kalderong hawak na niya. Walang yo! Ano yung kumagalaw sa bubungan natin? Tay, aswang ba to? Malamang aswang to, di ba? Sandali lang. Ihanda mo nga yung itak, Lucas. Sige ho, kukunin ko lang ho. Liam, yung walis dyan banda sa inyo. Ibaliktad mo sa pintuan at ibabaliktad ko rin tong isa. Opo, Nay. Kumilos kaming lahat sa loob ng bahay. May kinuha si tatay, isang buhuyo ng kawayan. Si Liam naman, matapos baliktarin ang walis sa pintuan, may nadampot din. Si nanay dumiretso sa kusina at kumuha ng garapon ng asin. Nakatitig kaming lahat sa bubungan. Kita ko roon ang bakas ng bigat ng nilalang na naroon. Palipat-lipat ito ng pwesto. Pawid lang kasi ang bubong namin. At maya-maya pa, nakikita na naming binubutasan ito. Sigurado ka ba sa ginagawa mo, aswang? Sige, baklasin mo yan na makita mong hinahanap mo! Tay, nanahimik siya. Natakot yata. O Bingo, itapat mo dyan sa kanya itong sinindihan kong goma. Akin, nanay. O aswang, baka may higa ka dyan. Etong gamot to, langapin mo!
Babalikan ko kayo. Hindi niyo matatakasan ang kapalaran niyo. Umalis siya. Yabag niya yun, di ba? Ay, Diyos ko po. Para ako inatake sa puso doon na. Pero, Nay, may sinabi yung aswang eh. Ano kaya ibig sabihin nun? Yung tungkol sa kapalaran? Hindi ko rin alam. Umalis ka agad eh. Buisit na yun. Para ako nauha bigla oh. Kung ano man yung sinabi ng aswang na yon, sigurado ako hindi basta-basta mensahe lang yon. At mukhang para talaga sa inyo yung magkambal. Ho? Pero bakit ho kami? Anong kapalaran ba yung sinasabi niya? Pare-parehas natin hindi alam yan. Basta tama sasabi ko lang. Mabuti na lang at umalis na siya. Pero pwede pa siyang bumalik, Nay. Kaya nga kailangan natin maganda. Hindi na biro yung mga nangyayari sa lugar natin. Sa ngayon ligtas tayo pero hindi natin alam yung mga mangyayari sa susunod na atake. Nagkape na lang talaga ako noon. Pero syempre habang humihigop ako ng kape, nagpakalunod naman ako sa malalim na pag-iisip. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, kasama ko na naman ang kakambal ko. Nasabi ng iba hindi raw halatang kambal ko. Payat kasi ako tapos siya naman mataba. Nadagdagan na naman ang mga katanungan ko sa isipan. Kapalaran daw namin yon. At tulad ng sabi ni tatay, malinaw na kami ng kakambal ko ang tinutukoy. Sa gabing yun, halos hindi na naman ako makatulog ng maayos. Hindi kasi ako yung taong basta-basta minamaliit ang banta. Mas pinaghahandaan ko ito. Kaya nang makatulog ako ay maliwanag na. Lucas anak, mamayang 1:00 ha. Yung palay natin, dadalhin nyo yun sa pagilingan. Dahil pwede nang ipagiling yun. Sige ho, Nay. Ang sakit ng ulo ko Bakit naman kasi hindi ka kaagad natulog kagabi? Hindi naman nababalik yung aswang. Malinaw naman na nagpadala lang siya ng mensahe sa inyo. Pero bakit nga ba, Nay, no? Ba't kaya siya nag-iwan ng ganung mensahe? Ano namang malay ko? Pare-pareho lang naman nating unang nakinig yun. Lumaki naman kayong kasama namin. Wala naman kaming inaapakang ibang tao. Kapalaran po kasi yung sabi niya, Nay eh. Tapos parang sigurado po siya dun. Ay, nako anak. Hindi ko rin alam ang sagot dyan eh. Ang mabuti pa, uminom ka ng kape para maging masiglay ang aura mo. Mukha kang inaantok eh. Dalawang sako ng palay ang ipapagiling namin noon. At malayo pa talaga ang pagilingan. Bahay yun ng isang matanda. Nung papunta kami, wala kaming nadaan ng kakaiba. Pero nang pauwi na kami at ang palay ay naging bigas na. Bandang 4:00 ng hapon, habang nakasakay ako sa kalabaw na may hatak na karosa, may namataan ako sa malayo. Isang babaeng nakahandusay sa gilid ng daan. Liam, nakita mo yung babaeng yun, di ba? Oo nga, no. Hala, baka isa yun sa mga kinuha. Matignan nyo. Lucas, babae nga to. Buhay pa ba? Oo, pero may dugo siya sa tiyan niya. May piring yung mata. Bulag yata to eh. Pero parang sinaksak siya oh. Bumaba na lang ako mula sa ibabaw ng kalabaw noon. Tinali ko lang ang alaga namin sa punong bayabas at nilapitan si Liam na noon ay sinusuri ang babae. Paano? Patingin nga ako. Oh, ayun oh. Tignan mo, ang dami ng dugo niya sa tiyan. Nako, Liam, kumuha ka muna ng dahon ng bayabas. Kukuha lang ako ng panali. Baka maubusin ng dugo eh. Dahil lumang damit ang suot ko at may balisong sa bulsa, pinunit ko na lang ang sarili kong damit. Saktong bumalik si Liam, dala naman ang tambol ng bayabas at agad ko itong kinuha. Kiniskis ko ang dahon hanggang sa kumatas ito, saka ko pinatulo sa sugat ng babae. Naku, ang daming dugo. Mukhang kakasugat lang niya. Napaano kaya siya?
Parang walang kaluluwa yung gumawa nito. Hindi man lang naawa sa bulag. Dalhin na lang natin sa bahay. Mas maalagaan natin siya dun. Malayo kasi kami sa bayan at ang ospital mas lalo pang malayo. Pero bilang taga-bundok, maraming paraan para magamot ang sugat ng babae. Matapos ko siyang tapalan ng dahon ng bayabas, tinalian ko na rin hanggang tumigil ang pagdurugo. Binuhat ko siya at isinakay sa kalabaw. Hindi pa rin siya nakakaramdam noon. Kinandong siya ni Liam habang ako'y bumalik sa ibabaw ng kalabaw at pinatuloy ito pag-uwi. Pagdating naman sa amin, malayo pa lang ay sumalubong na si nanay. Naku, Diyos ko po! Ano ba yung dala ninyo? Na paano ba yung babae at saan niyo siya nakuha? Naku, baka hinahanap na yan ang pamilya niya. Nay, nakita namin siya sa daan na duguan eh. Para po siya nasaksak. Pero hindi namin nakita kung sino yung may gawa nun. Buhay pa kasi siya na Kaya inagapan namin. Tsaka kawawa. Bulag yata siya tapos may dalang tungkod. May piring po yung mata niya Ay, Diyos ko naman kayo. Dalhin niyo na siya sa loob. Aasikasuhin ko na lang siya. O sige, Wanay. Akin na, kambal. Ako na magbubuhat sa kanya. Oo, sige. Ako na lang sa bigas. Dinala ko nga ang babae sa loob ng bahay. Sa higaan ko siya pinahiga at si nanay agad naman siyang inasikaso. Nakahanda na pala ang mainit na tubig mula sa termos. Ako naman ay lumabas. Dala ang damit na pamalit sa punit kong suot. Uy, kawawa naman yung babae, kambal. Sa tingin mo, isa siya sa mga nawawala. Mukha naman siyang dalaga Hindi ko alam kung isa siya sa mga dalagang kinuha. Pero malalaman natin yan pagkagising niya. Ay, hintayin na lang natin. Pero saan kaya siya galing? Naku, mamaya na nga lang. Maganda ang babaeng yon. Bilog ang mukha at may kaputian. Yun nga lang, may pasa sa labi at sa gilid ng pisngi. Para bang may kung sinong masamang tao ang sumuntok sa kanya. Matapos naman siyang gamutin ni nanay, hinayaan na lang muna siyang matulog sa higaan ko at lumabas naman si nanay para harapin kami. Ano, Nay? Ayos na ho ba siya? Siyempre naman hindi pa. Malalim yung sugat niya sa tiyan at siguradong matagal bago maghilom yun. Mabuti na lang talaga na agapan natin. Sino kaya yung kalaban ng babaeng yun? Hindi naman kaya isa siya sa mga babaeng nawawala. Yun na nga po iniisip namin na Baka nga po isa sa kanila. Tapos ito'y sinapit nila sa mga hayop na yun. Oh, anong nangyari? At bakit ganyan yung mga itsura nyo? Yung mga anak mo, may dalang babae dito sa bahay. Babae? Sino? Isa lang? Oo, isa lang. Nandoon sa loob ng kwarto nila ngayon. Abay, Diyos mio! Bakit kayo may dalang babae? Sino sa inyo yung nobyo niyan? Tatay naman ano po nobyo? Hindi po nakita lang po namin siya sa daan na duguan. Ito po yung sugat niya nasa tiyan. Ano? At bakit naman dugaan? Patikin nga ako. Sinabit lang ni tatay sa sabitan ang itak niya at pumasok sa kwarto namin. Tulad ng inaasahan, nag-react siya agad. Sunod-sunod ang tanong tungkol sa babae. Ipinaliwanag namin ang lahat ng ginawa namin sa kanya. Napaisip din siya sa mga posibilidad. 7:00 naman ng gabi, saktong tapos nang magluto ng sinabawang manok si nanay nang magising ang babae. Walang tao sa kwarto ko noon, kaya sakalang namin nalaman nang dumaing siya. Aray ko, ang sakit. Miss, ayos ka lang ba? Gising na siya? Oo, gising na. Tara. Sino ka? Sino kayo? Nasaan ako? Nandito ka sa bahay namin. Nakita ka kasi namin kanina na duguan
May sugat ka pa sa tiyan. At saka, teka lang ha. Huwag kang babangon kasi baka bumuka yon. At saka, mabuti na lang miss, gising ka na. Tama-tama may tinola si nanay. Gusto mo ba kumain? Teka lang Liam. Kagigising lang niya Mukhang nag-iisip pa Miss, naalala mo pa ba kung anong nangyari sa'yo? May gustong pumatay sa akin. Mukha nga Pero nakikilala mo ba kung sinong gumawa sa inyan? Hindi nga Sinaktan lang nila ako. Sinaksak nila ako. Hindi biro yung ginawa nila sa'yo. Kailangan nila makulong. Pero sa ngayon, magpahinga ka muna. Ako nga pala si Lucas. Tapos ito yung kambal ko, si Liam. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Jasmine. Yun ang pangalan ko. Tunog mabait yung pangalan mo huwag ka magalala. Ligtas ka dito. Pag may mga tao na nanakit dito, papalagan talaga namin yun. Kaya pwede ka manatili dito. Talaga? Oo naman. Wala ka bang uuwian? Tumakas lang kasi ako Ginawa nila akong bihag. Tapos sinaktan nila ako ng paulit-ulit at wala silang awa. Pinatay nila yung lola ko. Siya na nga lang yung kasama ko sa buhay at matanda na siya. Hindi na siya makakalaban kaya pinatay nila. Pinatay nila ng ganun-ganun lang. Kung ganun, huwag kang mag-alala. Dito ka muna sa amin. Wala kang poproblemahin dito. At saka nga pala, gusto mo ba magkaroon ng kontak sa pamilya mo? Pinatay na nila yung lola ko. At siya lang ang meron ako. Grabe naman yun. Usa, dito ka muna Sasabihan ko lang si nanay na gising ka na. Para ba ihanda niyo na rin yung pagkain mo. Umalis nun si Liam at ako ang naiwan kasama si Jasmine. Kita ko ang lungkot sa mukha niya kahit may piring pa rin ang mga mata. Hindi talaga namin yung tinanggal bilang respeto na rin sa kanya. Pero habang tinititigan ko siya, mas lalo kong nakikita ang maamong anyo sa mukha niya. Nakakaaliw siyang pagmasdan. Pero nandun din ang lungkot na sa puntong yon ay alam ko na ang dahilan. Oh, sandal ka muna. Gusto mo? Masakit yung sugat mo kapag nakaupo ka ng ganyan. Maipit din yan. Tara, aalalayan kita. Salamat. Pero nang hawakan ko siya, bigla akong napahawak sa mga mata ko. May biglang sumagi sa isip ko. Isang eksena yon. 2 sanggol ang inilagay ng isang babae sa damuhan. Tapos isang mag-asawa ang nakakita at pinulot ang mga sanggol na yon. At ang mag-asawang yon, walang iba kundi sila nanay at tatay. Ano yun? Ano yung pinakita mo sa akin? Ba't ganun? Pinakita? Wala naman akong pinakita sa'yo Kasi nung hawakan kita, may nakita ako sa isip ko Isang pangyayaring parang may malaki ugnayan sa amin ni Liam. Ha? Anong pangyayari? Ay, ewan ko. Hindi ko rin maintindihan Parang sinasabing pinulot lang kami nila nanay. Sige, tulungan na ulit kita. Nang hawakan ko siya ulit, hindi na nangyari ang nakita ko. Para bang pang isang beses lang yon. Kailangan lang dumaan sa balintataw ko. Pero kahit isang beses lang, malinaw sa akin, hindi si nanay ang tunay naming ina. Hindi ko alam kung totoo yon, pero kung totoo man, masakit yon para sa amin ni Liam. Nang makasandal na si Jasmine sa unan na nilagay ko sa likuran niya, huminga ako ng malalim saka siya nagsalita. Huwag ka nang malungkot. Ang isipin mo na lang yung mga positibong bagay. Na kung totoo man yan, ang mahalaga, maayos kayo ngayon, di ba? O ano anak? Gising na ba siya? Opo nay. Jasmine, tara, kain tayo. Kumusta naman ang pakiramdam mo, Iha? Ayos lang naman po ako. Maraming salamat po. Nay, Jasmine pala yung pangalan niya. Jasmine, si Nanay Didang naman. Jasmine, lalabas muna ako Siya munang bahala sa'yo dito. Oo, sige. Maraming salamat din sa'yo
Paglabas ko ng bahay para magpahangin, isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Napansin kong sinundan ako ni Liam at tumabi siya sa akin at pareho kaming nakatingin sa buwan. Uy, Kambal, bakit parang daman-dama mo yung lungkot para kay Hasmin? Naawa ka ba sa sitwasyon niya? Kung sa bagay, bulag tapos ginanon pa. Kambal, sayang no? Ang ganda pa naman sana niya. Ano sa tingin mo? Ba't kaya siya nabulag? Dalawang bagay lang yan. Siguro pinanganak siyang ganun o nabulag dahil sa sakit o disgrasya. Maraming pwedeng dahilan, Kambal. Pero ang sa akin lang ngayon, kung wala talaga siyang mauuwian, pwede naman siya dumito Para mas malaking pamilya natin. Hindi ba mas masaya yun? Hindi ko muna sinabi kay Liam ang totoo. Sa mga oras na yon, sobrang tahimik ang paligid. At kung pag-uusapan pa namin ang bagay na nakita ko sa balintataw ko, baka maging komplikado lang ang lahat. Imbis na si Hasmin ang pagtuunan ng pansin na siyang nangangailangan ng pag-aalaga, baka mapunta pa sa samaan ng loob ang atensyon. Sa pagtulog naman, siksikan kami ni Liam sa higaan niya. Si Hasmin kasi ang gumagamit ng higaan ko. Kinabukasan, ako ang unang nagising. Paglabas ko ng kwarto ay nadatnan ko si nanay sa kusina. Tahimik ko muna siyang pinagmasdan habang kumikilos. At habang ginagawa ko yon, bumalik sa isip ko ang pangitain na nakita ko. At kahit masakit isipin na maaaring may tinatago sila sa amin, iniisip ko rin kung hindi nila kami kinuha ni Liam noon, ano kaya ang naging buhay namin? O anak, gising ka na pala. Gusto mo ba ng kape? Sandali ipagtitimpla na kita. Salamat po, Nay. Kamusta naman si Hasmin? Sa tingin mo ba, maayos naman ang tulog niya? Opo, Nay. Maimbing naman po yung tulog niya kagabi. Buti nga't hindi siya nilagnat. Yung iba kasi sa ganyang kalagayan, nilalagnat talaga. At saka, Nay, salamat po Yung pag-aalaga niyo po kasi kahit kanino, parehas lang Alam mo naman anak yun, na basta't karapat dapat bigyan ng tulong, naku walang problema. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni nanay habang nilalapag sa ibabaw ng lamesa ang tasa ng kape. Agad ko yung kinuha at saka ako lumabas. Umupo ako sa duya na nakatali sa puno ng balete at banaba. May malaking puno ng balete kasi sa tabi ng bahay namin at maraming baging na rin ito. Wala yung laman dahil itinanim yun ni tatay noon pa. Sa itaas naman ng balete, may papag akong ginawa. At doon ako madalas nagpapahinga tuwing tanghali. Mahangin kasi banda ron. Pero dahil umaga pa at basa ng hamog ang sahig, sa duyan muna ako nagpahinga. Nagulat ako nang lumabas rin si Hasmin noon. Kaya napaangat ako sa duyan at tumingin sa kanya. May piring pa rin siya sa mga mata. Pero pakiramdam ko, nakatitig siya sa akin. Ayon sa anggulo ng mukha niya, parang nakikita niya ako. Hasmin? Dito ko sa duyan Ako hindi na. Ayos lang ako, Lucas. Dito na lang ako sa upuan. Baka kasi magalaw yung sugat ko sa duyan Kung sa bagay nga naman. Sige, diyan ka na sa upuan. Pero grabe ka Ang laki ng sugat mo pero nakakaya mong tiisin. Gumagalaw ka na parang wala lang sanay kasi ako sa ganito, Lucas. Hindi lang naman kasi ito yung unang beses na nasugatan ako. Ganun ba? Pero Hasmin, maiba nga ako. Nakikita mo ba ako? Bakit mo naman natanong yan? Kasi parang nakikita mo ko Parang nakatitig ka sa akin. Gusto mo bang malaman? Nakasuot ka ng puting t-shirt. May disenyong pirata sa harap at short na kulay itim. Ala ka, paano mo nalaman to? Di nakikita mo nga ako. Hindi ka bulag? Bulag man ako o hindi, may piring pa rin ako, di ba? Oo nga.
Pero paano mo nagagawa yan? Pwede mo ba akong igala, Lucas? Oo naman. Pero dito lang siguro malapit. Sigurado ka bang kaya mo? Tumayo siya, dala ang baso ng gatas na binigay ni nanay. Tumayo rin ako, hawak ang kape ko. Pagtingin ko sa kusina, nakita ko si nanay na nakatitig sa amin. Para bang narinig ang usapan namin. At tulad ko, nagtataka rin sa inaasal ni Jasmine. Hinayaan ko lang. Inalalayan ko siyang maglakad at ibinigay ko sa kanya ang tungkod niya. At ginamit niya yon habang naglalakad. Dahil doon, muli siyang nagmukhang bulag. Sinabayan ko lang siya hanggang sa makalayo kami sa bahay. Oh, sabihin mo lang sa akin kung pagod ka na ha. Oo, sige. Pero huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko kahit ano, Lucas. Jasmine, alam mo bang napaka-misteryoso mo? Paano mo nahulaan yung suot ko? Pati yung kulay tsaka design, lahat tama. Hawakan mo ako, Lucas. Dito sa kamay ko, oh. Ha? Bakit? May ipapakita ako sa'yo. Isang katotohanan. Katotohanan? Oo, bagay na dapat mong malaman. Dahil kapag nanatiling lihim to, ikakapahamak nitong magkakambal. Nilahad niya ang kamay niya. Ako naman ay napalunok na may halong pagdadalawang isip. Pero inabot ko yon. At nang mahawakan ko na, bigla akong nakaramdam ng matinding kirot sa ulo. Para bang may sumisiksik na eksena sa isipan ko. Ano to? Babaeng duguan? May dala siyang 2 sanggol. Anak niya yan. Tapos may humahabol sa kanya. Gusto silang kunin ng matrukulan na aswang para ialay. Ang sakit. Ano to mga nilalang na to? Ang bibilis nila. Sila ang mga kulto. Mga alagad ng matrukulan. Diyos ang tingin nila sa nilalang na yon, kaya sila sumusunod. Tapos ano? Lumulublob sila sa ilog tapos hindi sila sumusunod? Dahil kakaibang ilog yon, hindi yun kayang tawirin ng kulto. At sa kasalukuyan, hindi na to makikita. Ha? Paanong hindi makita? Dahil para siyang bahagi ng kabilang mundo. Lumitaw lang siya sa mundo natin para iligtas yung mag-ina. At may dahilan kung bakit kailangan kayong mailigtas sa mga kulto. Sinasabi mo bang kami ni Liam yun? Oo, Lucas. Kayo nga yun. Dahil pagkatapos lumubog yung ilog, napunta sa ibang lugar yung nanay nyo. Hindi na sila nasundan ng kulto at hindi rin nakita yung ilog na yun. Kaya napadpad yung nanay mo sa lugar na to. Kung saan niya kayo iniwan? Mga kugon? Doon kami pinulot nila Nanay Didam tsaka Tatay Ubing ah. Oo. At tulad niyang nakikita mo, ayun na sila. Diyos ko, hindi nga talaga kami anak ng mag-asawa. Sila yung mag-asawang ilang taon nang nagsasama pero hindi nagkaanak. Kaya hindi na sila nagdalawang isip na kunin kayo. Ano nangyari sa nanay ko? Pinatay siya ng mga kulto. Ito, tignan mo. Napunta ang eksenang nakikita ko sa nanay namin. At totoo nga, pinatay siya ng mga kulto. Higit pa roon, pinahirapan siya ng isang dambuhalang halimaw. At nang mamatay siya, may lumipad na bagay mula sa bulsa niya. Ang piring ni Jasmine. Lumipad ito kung saan-saan at may isang maglola na nakakita roon. Itinali ng matanda ang piring sa mata ng bulag niyang apo. Hanggang doon lang ang nakita ko dahil inalis na ni Jasmine ang kamay niya mula sa pagkakahawa ko. Diyos ko, anong klaseng pangyayari yung pinakita mo sa akin, Jasmine? Kaya mag-ingat kayo ni Liam, Lucas. Huwag kayong papahuli sa mga kulto dahil sigurado akong may malalim na dahilan kung bakit kayo hinahabol. Nakakaawa naman yung nanay namin. Ginawa niya yung lahat para protektahan kami. At inalagaan naman kayo ng ikalawa niyong ina. Pinakita ko to sa iyo hindi para ibulgar ang isang lihim, kundi para sa kaligtasan niyo. Kaya intindihin mo na lang kung bakit nila yun ginawa. Sigurado rin akong hindi alam ni nanay at tatay na nasa panganib kami.
Sa sobrang gulo ng isipan ko noon, hindi ko na naitanong ang tungkol sa piring sa mata ni Jasmine. Pero sigurado akong sa nanay ko yon galing. At ngayon, alam ko na ang totoo. Ako na naman ang namroblema kung paano ko sasabihin kay Liam. Pero bago ko pa siya kausapin, si nanay muna ang nilapitan ko. Nay, pwede ho ba kitang makausap? Aba, parang seryoso yan, anak ah. Huhulaan ko. Gusto mo na si Jasmine, ano? Sige lang, anak. Magsabi ka lang. At baka makatulong ako sa'yo. Hindi po yun, Nay. Kasi, naalala niyo po ba yung tanong ko dati? Kung bakit po kami ni Liam, hindi namin kayo kamukha? Tsaka hindi rin po kami magkamukha ni tatay. Bakit mo naman binuksan yung usapan na yan? Anak naman, nakakakaba ka. Oo, ba't po kayo kinakabahan, Nay? May kasalanan po ba kayo nagawa sa amin na hindi niyo masabi? Ano naman kasalanan? Kasalanan ko lang, anak. Inaruga ko kayo. Pinalaki at minahal. Yun lang. Bakit mo ba kasi tinatanong ang mga yan? Nay, wala po akong alam. Magtataka talaga ako kung paano naging kasalanan niyo magmahal. Kaya bakit parang may tinatago pa ho kayo? Kung wala kang alam? Ano bang ibig mong sabihin, anak? Na hindi niyo po kami anak, Nay, di ba? Hindi anak? Ano hindi anak? Anak namin kayo. At saka bakit mo naman yan tinatanong? Nasasaktan ako niyan, alam mo ba? Napayuko ako. Hindi ko gusto na saktan siya. Pero mas magaan sa loob yung wala nang tinatago. Dahil naniniwala naman ako na kahit masakit, hindi yun hadlang sa pagmamahalan sa pamilya. Nay, makinig po kayo sa akin, ha? Kasi bawat tao, may karapatang makilala kung sino talaga siya. Kadugo man kita o hindi na yung mahalaga. Dahil anak niyo pa rin ako at kayo nanay ko. Ayoko lang kasi na may lihim, Nay. Hindi po kasi malusog yun sa pamilya. Mukhang alam mo na nga, anak. Pero, saan mo ba yan nalaman? Nay, sasabihin ko po ito, Pero mangako kayo na huwag kayong magagalit, Wala pong may masamang intensyon. Gusto ko lang malaman yung panig niyo kung bakit niyo itinago. Kasi mas gusto kong isipin yung galing kayo sa amin. Syempre, paglaki ninyo, baka imbis na makontento kayo sa amin, hanapin niyo pa yung totoo niyong ina. Pero wala na po yung nanay namin, Nay. Ano? Paano mo naman nasabi yan? Nakita ko po kasi kung paano siya namatay. Nakita mo? Saan? At saka paano? Si Jasmine ho, may kakaiba po sa kanya. Pero, Nay, hindi niya po sinabi yung totoo na para ibuking kayo. Sinabi niya yun dahil may banta po kasi, Nay, sa buhay namin ni Liam. Kaya kailangan namin malaman yung pinagmulan namin. Banta sa buhay ninyo? Pinaliwanag ko kay nanay ang lahat ng nalaman ko. Lahat ng nakita ko mula kay Jasmine. Buo ko yung isinalaysay. Hindi rin kasi alam ni nanay ang buong kwento ng nakaraan namin. Kaya nang malaman niya kung sino talaga kami at kung bakit kami napunta sa damuhan na yon, halatang nagulat siya. Diyos ko po naman, kawawa naman pala siya. Totoo talaga pala yung kulto. Opo, Nay. Totoo po talaga yung kulto. Kaya ho delikado kung hindi namin to alam. Ang buong akala ko noon, iniwan lang kayo ng nanay niyo kasi hindi niya kayo kayang buhayin. Ganun pala talaga kalala yung dahilan. Bale, nakita niya ho kayo, Nay. Kayo ni tatay. Nintay niya po na may dumampot sa amin bago siya umalis. Kaya sigurado po ako kung nabubuhay pa ho siya ngayon. Malaking pasalamat niya sa inyo ni tatay dahil kinuha niyo kami. Kung ganun pala, hindi pwedeng hindi malaman ni Liam ito. Narinig ko po ang lahat, Nay. Liam, kanina ka pa ba nandyan? Shh! Oo naman. Sikreto yung usapan niyo pero dito kayo nagkwentuhan sa taniman ng alugbate. Dinig na dinig kaya kayo doon. Anak, ano kasi? Ayos lang po ako, Nay.
Kanina aminado ako medyo masama yung loob ko. Pero habang nakikinig ako, mas naiintindihan ko po yung sitwasyon. Salamat po, Nay, dahil sa inyo, nabuhay kami ha. Akala ko noon magtatampo si Liam. Kilala ko siyang madaling magdamdam. Pero hindi. Mas pinili niyang unawain ang lahat ng desisyong ginawa sa nakaraan. Pinalawak niya ang pangunawa at hindi ang hinanakit. Maraming salamat mga anak ha. Kinabahan talaga ako kanina eh. Akala ko magagalit kayo sa akin. Mabuti na lang, naintindihan niyo ako. Nay, wala po kaming karapatan na magalit. Buhay po namin yung sinagip niyo, Nay. At utang namin ni Liam yun sa inyo ni tatay. Kahit hindi ikaw yung tunay naming ina, Nay. Wala po magbabago. Ganun pa rin po yung tingin namin sa inyo. Pero, Nay, huwag na po tayo maglilihim ha. Kung may mga bagay kami hindi alam at alam niyo po, sabihin niyo na ho sa amin. Naintindihan ko naman po yung rason niyo eh. Pero masakit lang po na yung pakiramdam na may tinatago ho kayo. Oo, pangako. Hindi na ako maglilihim. Iyan lang naman ang sikreto namin ng tatay ninyo mga anak eh. Natatakot lang talaga kasi kaming sabihin habang lumalaki kayo. Naintindihan po namin yun, Nay. Pero nakikita niyo naman ho, di ba? Nandito pa rin kami. Huwag po kayo maglala, Nay. Tsaka huwag na rin kayo malungkot. Hindi naman po kami galit eh. Gumaan rin ang loob ko nang magkaalaman na kami. At dahil ayos na kaming tatlo, si tatay naman ang sunod naming kinausap. Mababakas sa mukha niya ang pag-aalala. Pero syempre, inunahan na namin ni Liam. Sinabi na agad namin na ayos lang ang lahat. At doon bumalik sa dati ang ekspresyon ni tatay. At dahil wala nang naging problema, si Hasmi naman ang inula namin ng tanong. Hindi mo kasi maiaalis na kakaiba siya. Parang wala kang lihim na ligtas sa kanya. Ang totoo kasi, isa akong manlalakbay. Yung mga bagay kong nakikita, nakaraan, at minsan yung kasalukuyang pangyayari. Pero yung kasalukuyan, malabo lang na pasulyap. Samantalang yung nakaraan naman, mas malinaw, pero pasilip lang din. At saka, magagawa ko lang yun kapag may nahawakan akong bagay o di kaya tao na konektado sa nakaraan na yun. Kaya mo pala nakikita yung nakaraan namin dahil yung piring na yan, galing pala sa nanay namin? Oo, ganun na nga, Liam. Grabe, may waga talaga yung bagay na yan. Ano kayang kwento sa likod niyan, no? Baka naman yun talaga yung gamit ng nanay nyo. Pero, nako, ang daming banta sa lugar natin. Yung mga babae nawawala hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita. Tapos kayo pala, kayong dalawa, hindi rin kayo ligtas dito. Mabuti na lang nandito si Yasmin. Natimbrihan tayo tungkol sa kulto na yon. Kaya nga eh. Ano ba namang laban natin sa mga yun? Ay, Diyos ko naman. Isang linggo ang lumipas. Kasama na namin si Yasmin sa pagtitinda ng kamote sa baryo. Si Liam at si Nanay ang nag-asikaso sa mga suki habang naibaba na ang mga paninda. Nakapahinga lang ang kalabaw namin at nakatali sa malaking puno. Samantalang si Yasmin, iginala ko para mamili ng damit. May tinda kasing mga bestida sa lugar na yon, kaya sinabihan ako ni Nanay na bilhan siya. Alalay ko siya habang itinapat ko siya sa mga display ng mga damit. Nakikita mo ba o gusto mo sabihin ko sa'yo? Naku, ikaw na bahala, Lucas. Pili ka na lang para sa akin. Sa tingin mo ba, anong mas bagay sa akin? Ako talagang pipili? Oo naman. Ikaw yung nakakakita, di ba? Sabi mo nakakakita ka. Oo nga, nakikita nga kita eh. Pero ikaw pa rin yung mamili para sa akin. Lalaki ka naman eh, kaya alam mo yung maganda sa babae, di ba? Sige na nga, kung gusto mo na pagbabasihan, mas maganda tignan para sa akin tong puti. Kasi kapag magandang babae magsusot nito, sigurado bagay ito sa kanya. Habang namimili kami ng damit, laganap ang chismis sa paligid. Ayon sa mga usap-usapan,
Nakabalik na raw ang mga babaeng kinuha. Napaisip ako tungkol kay Monay. Hindi ko siya kaano-ano pero siya ang kabiruan naming magkakambal tuwing nasa palengke kami. Uy, Kambal, narinig mo ba yung usapan ng mga tao? Kahapon daw bumalik yung mga babae. Ibig sabihin, nandiyan na si Monay. Oh, di mabuti. Puntahan kaya natin. Malapit naman yung bahay nila, di ba? Oo, sige. Pagkatapos lang natin bilihan ng damit si Yasmin. Pero hindi maganda yung kalagayan niya dahil wala siya sa sarili ngayon. Ha? Paano mo nalaman? Dahil alam ko lang, Lucas. Nako, kung ganun, mas lalo nga siguro natin siya kailangang bisitahin, Kambal. Pagkatapos naming bilhan ng damit at iba pang kailangan si Yasmin, agad naming pinuntahan si Monay sa bahay nila. Malungkot na ibinahagi ng nanay niya ang nangyari. Si Monay naman, kahit ilang beses namin kinausap, hindi talaga siya tumutugon. Tahimik lang siya. Ang nagawa lang namin noon, bumisita at inalam ang kalagayan niya. At umalis na din kami ulit. Kawawa naman si Monay. Ano kayang ginawa sa kanya? Ayaw magsalita eh. Pero sigurado ako, may kakaiba talagang ginawa sa kanya yung mga nilalang na yun. Nandiyan na pala si nanay oh. Nay, tapos na ba kayo mamili? Oo anak, kaya pwede na tayong umuwi. Kumusta pala si Monay? Nakausap niyo ba? Ayaw nga po magsalita na eh. Nakakaawa nga po siya. Ay nako, ang hirap ng buhay dalaga sa panahon ngayon eh. Imbis na masaya, ang dami pang kaganapan. Pero ang inaabot nila, trauma. Kaya nga nay eh. Oh, ako na po magdadala nito. Akin na isa, Kambal. Isang buwan ang lumipas mula nang bumalik ang mga babaeng nawala. Binalita ng halos buong baryo. Kanya-kanya daw sila ng pagkakita ng sintomas ng pagbubuntis. Naging mainit na usapin ito. Lalo na't ang sabi ng mga tsismosa, baka mga rebelde daw ang may kagagawan. Ay nako, naalala ko tuloy yung mga nangyari dati. Katulad na katulad. Una, kukunin sila. Tapos ibabalik na parang wala sa sarili. Hindi na makausap at magkalipas na isang buwan. Buntis. Tapos babantayan ng mga kulto. Kung ganun, dapat magdoble ingat yung mga pamilya nila, tay. Hintayin pa ba nila na mga anak sila? Hindi ko nga alam eh. Pero parang kinukuha talaga yung mga sanggol. Basta, parang ganun yung nangyari noon. Nakakatakot naman yung ganyan. Pero bakit pati sila Lucas at Liam? Mga lalaki naman sila. Wala pa po akong sagot dyan, Nay. Pero sa palagay ko po, iba ang dahilan kung bakit sila hinahabol. Lalo na't may mga panaginip kayong naranasan itong mga nakaraang linggo. Oo nga eh. Kasi yung panaginip na yun, kakaiba talaga. Minsan ako lang, pero minsan kaming dalawa ni Lucas. Tapos paulit-ulit namin nakikita yung bato na pinag-aalayan. Anak, yung bato na ba yun malaki? Nabubuhat ba yun? Nabubuhat po, tay. Pinapatong lang nila sa parang altar. Mukhang bang ritual eh. Tapos may matalim na bagay sa ibabaw. Para kapag sinugatan yung iaalay, tutulok agad yung dugo doon. Sa tingin nyo ba, may totoong lugar ba na ganun? Meron po, at malakas po yung kutob ko na meron talaga. Limitado lang din kasi ang kakayahan ni Yasmin. Para bang mas nagiging malinaw ang mga bagay kapag may banta. Tulad nung nakita niya ang pinagmula namin. Pero ngayon, hirap siyang ungkatin ang pinakaugat ng lahat. Yasmin, ano kayang kwentong nasa likod ng lahat ng to? Hindi ko pa rin talaga alam eh. Sana nga pinapakita sa akin. Kasi kung makikita mo yun, baka malaman natin yung buong pinagmulan ng lahi namin. Baka malaman kung bakit kami nahabol ng kulto. At kung kami nga ba talaga yung pinupuntirya noon. Ikaw ba, Lucas? Sa palagay mo, sino yung ama ng mga batang dinadala ng mga babae ngayon?
Oo nga no. Mga kulto din kaya yon? Kung sila ang ama ng mga yon, posibleng ganun din ang layunin nila sa inyo. Ibig sabihin, may lahi pala talaga kaming kulto. Hindi lang pala kami basta target ngayon. Baka gusto din kami isama sa kulto. Naku, yung aswang, baka kaya kami binabalik-balikan dahil yun talaga yung plano. Napatingin ako kay Lucas na sumulpot sa likuran namin. Pareho kaming napaisip, paano nga kung totoo ang lahat ng ito? Araw-araw kaming nagtatanong, pero wala kaming nakukuhang sagot. Hanggang isang gabi, nagising ako. May naririnig akong orasyon sa labas ng bahay. Bumangon ako at sumilip sa maliit na butas sa bintana. Doon ko nakita ang mga tao, pare-pareho ng tangkad at ng bulto. Liam! Uy, gising mo na, Liam. Grabe to, ayaw magising nga. Liam, gising! Ano ba? Inaantok ba ako na Nanay mo mukha mo. Gumising ka muna. May mga tao sa labas Nasa labas sila. Anak lang. Ito naman si Yasmin, oh. Gising ka na pala. Para kang kultong biglang bumangon, ano ba yan? Bulong pa kayo ng bulong dyan. Ano ba kasi nasa labas? Yung kulto, nasa labas. Naku, kumakatok na sila. Oo nga no. Sino ba yung mga yon? Pero hindi umalulong yung mga aso nyo. Oo nga nakakapagtaka yun. Yung mga katok, hindi basta-basta. 3 sa bintana, 2 sa mayor na pintuan, at 1 sa kusina. Laging ganon ang pattern. Una sa bintana, kasunod sa pintuan tapos sa kusina. Paulit-ulit yon, parang may ibig sabihin. Bakit ganun yung mga katok nila? Oo nga nakakakilabot pa kayong kambal. Lucas? Liam? Hasmin? Ayos lang ba kayo dyan? Nay, may kumakatok po dito. Hindi namin alam kung sino. Teka lang, Liam. Ako na magbubukas yan. Oh, Nay, Tay, nagising rin pala kayo. Narinig namin yung katok Kakaiba. At parang may pattern yun. Para pong may ibig sabihin, Tay. Nakakabahala Baka may epekto pa yan sa atin. Nakumpirma na nila kung nasan kayo, Lucas. Liam, kaya sila nandito. Pero hindi tayo magbubukas ng pinto. Kailangan nating manatiling ligtas. Aba, oo naman. Hindi tayo magbubukas. Kahit ano pa yan. Tahimik akong nakinig. Bawat katok tumatago sa dibdib. Hanggang sa may malakas na kalabog sa bubong. Sabay-sabay kaming napatingala. Si tatay agad nang kumilos. Ako agad kong hinatak si Yasmin palapit. Si nanay at Liam naman, mabilis na naghanap ng kahit anong pwedeng gamiting panlaban. Naunahan mo na naman akong babae ka. Sa tingin mo ba kaya makuharangin? Bibigyan lang kita ng dahilan para tanggapin ang obligasyon mo nilalabanan. Hindi mo ako mapipigilan matrukulan. Wala kang makukuha mula dito sa mga kambal. Magkakilala kayo? Hindi mo ako kaya, babae. Isa ka lang. Tingnan mo ko. Ang dami ko ng alagad. Ikaw, wala ka ni isa. Kaya marami kang alagad, di ba? Dahil alam mong hindi mo ako kaya. At bakit nga ba hanggang katok lang kayo? Bakit hindi nyo kayang pasukin yung bahay na to? Napatitig na lang ako nun kay Hasmin. Para bang biglang nag-iba ang tapang niya. Hindi na siya yung tahimik at mahinahon, kundi tila isang mandirigma. Si Liam naman, napabalik sa kwarto, bit-bit ang kawali at sandok. Hindi ko nga alam kung anong plano niya sa mga yon. Pero isa lang ang sigurado. Narinig niya ang palitan ng boses ni Hasmin at ng aswang sa bubungan. Talaga bang hindi kita kaya? Sige na! Tignan natin kung totoo nga yung tapang mo! Tay, kinakalabog niyo na yung pinto! Liam,
Kiskisin mo yung kawali! Bilis! Opo, Tay! Sinimulang kiskisin ni Liam ang kawali gamit ang sandok. Nakakabingi talaga yon. Halos sumakit din ang ulo ko sa ingay. Pero ang mas matindi, apektado ang aswang. Nagsisigaw ito mula sa bubong at halatang hindi nito kinaya ang tunog. Samantalang si Yasmin naman, dinampot ang tungkod sa tabi ng higaan. Kumilo siya na para bang nakakakita. Lucas, pwede mo ba akong buhatin? Ano? Anong gagawin mo? Sige, ito. Sige. Sakay ka dito sa likod ko. Hindi ganyan. Hindi ako hihiga. Kailangan kong itarak to sa bubong. Hindi ko maabot eh. Umupo na ako agad. Habang inaakyat ni Hasmin ang balikat ko, patuloy ang pagkalabog ng bubong, pati ang katok ng mga kultos sa paligid. Mas bumibilis pa yon at lumalakas. Pero ang kapansin-pansin, hindi pa rin nagbabago ang pattern. 3 sa bintana, 2 sa mayor at 1 sa kusina. Laging ganon, paulit-ulit. Pagkatayo ko, malakas ang tarak ni Hasmin ng kanyang baston sa bubong. Eksakto sa kinaroroonan ng aswang. Hayop ka! Ang sakit nun! Naku, Diyos ko! Alalayan niyo si Lucas! Oo, sandali lang! Tumakbo si tatay palapit sa amin at inalalayan ang bigat ni Hasmin sa akin. Kabado rin kasi ako, kaya hindi talaga matibay ang tuhod ko sa bigat niya. Pero sa paulit-ulit niyang pagsundot sa bubong, napilitang umalis ang aswang at tumigil na rin ang mga kumakatok. Salamat at wala na yung aswang na yun. Sige na Lucas, ibaba mo na ako. Salamat at saka pasensya na rin ha. Hindi, ayos lang yun. Eto na. Ang bigat ko ba? Hindi naman. Medyo kabado lang talaga ako. Nandiyan pa ba sila? Mukhang wala na nga talaga. Diyos ko, ano ba meron sa baston mo, Hasmin? Kakaiba yan na. Isang sundot lang, napasigaw agad yung aswang? Kaya nga kahit ako nagulat talaga ako. Pero salamat talaga, Hasmin ha. Kahit mahilig kang manggulat sa lahat ng ginagawa mo, malaki talaga yung naitutulong mo. Wala yon, Lucas. Niligtas niyo yung buhay ko, kaya utang ko rin yan sa inyo. Pero hindi kaya makapangyarihan ka talaga, iha? Ang totoo nga po niyan, pinili lang po talaga ako para sa misyon na to. Nagmula po talaga ako sa lahi ng babaylan at saka ng albularyo. Pero mataas po yung posisyon na binigay sa akin dahil taglay ko po yung kakayahan ng isang manlalakbay. At saka yung aswang nga pala, kalaban mo nga ba siya? Galit na galit siya sa'yo Oo, dahil pinipigilan ko sila. Nung unang inatake kayo dito, nasa paligid lang ako nun. Ha? Nasa paligid ka nun? Oo, simula kasi nang mapasakin ng piring na to, naging obligasyon ko na rin kayo, Lucas. Pati ikaw, Liam. Limitado lang talaga minsan ang ibinabahagi ni Hasmin. Para bang depende kung ano ang itatanong mo. Hindi rin lahat ay sinasabi niya. At minsan pa nga, mismong siya, hindi rin sigurado. Nang tuluyang umalis ang mga nilalang na yon, wala ni isa sa amin ang bumalik pa sa pagtulog. Hanggang madaling araw, pakape-kape lang kami sa loob ng bahay. Tahimik pero gising. At syempre, pinag-uusapan pa rin ang nangyari. Alam nyo, sa palagay ko, kailangan natin malaman ang ugat nitong lahat. Paano kaya kung lumapit na lang tayo sa isang babaylan o albularyo? Tay, si Yasmin po, babaylan yan. Pero bata pa kasi siya Yung mga babaylan, may edad na yun. Baka mas maraming alam. Limitado rin kasi ang kaya ni Hasmin Hindi naman po talaga ako isang babaylan. Nanggaling lang po ako sa pamilya na ganon, pero pinili po ako para maging manlalakbay. Minsan ko lang po nagagawa yung mga katangian po ng mga babaylan, kagaya ng malakas na pakiramdam sa hangin, sa paligid o di kaya sa panganib. Makakakita rin po ako ng mga bagay kahit wala sa harapan ko. Pero kung isa po akong ganap na babaylan, dapat po may gabay ako. Ako lang kasi to
Ako lang at saka yung pangitain ko yung kaagapay ko sa laban. Eh kung ganun pala, di kailangan nga talaga natin ng isang tunay na babaylan. Tulad nga ng sabi ni Tatay Ubing na sinang-ayunan din ni Nanay, nabuo rin ang desisyon naming lahat. Kinabukasan ay lumapit kami sa isang kakilala ni Tatay, isang albularya. May binanggit siya noon na kilalang babaylan, pero patay na raw ito. Sayang naman pala, kung patay na pala siya. At ikaw, Iha, ang lakas ng presensya mo sa akin. Alam kong nakakakita ka. Tama ba ako? Opo, tama po kayo. Nakakakita po ako. Pero kayo, may gabay din ho ba kayo, Iloy? Oo naman, meron akong gabay. At nararamdaman din niya ang pagiging kakaiba ng kasama ninyo. Oh, hindi po siya normal? Kung ihahambing sa mga ordinaryong tao, lalo na yung malayo sa mga lugar natin, masasabi mo talagang hindi siya normal. Pero para sa atin, isa siyang pinagpala. Wala kang gabay, Iha. Tama ba? Wala po eh. Sa palagay ko, isa kang orakulo. Hindi ko lang masabi kung saang antas, pero isa ka sa matataas na uri ng mga manlalakbay. Kung ganun po, alam niyo po ba kung saan nakalibing ang dating babaylan? Hindi, Iha. Dahil matagal na panahon na yon. Panahon pa ng kabataan ko. Pero may alam akong lugar kung saan siya madalas magdasal. Kaso, baka delikado lang roon dahil masyado nang masukal. Ako na po ang bahala, Lola. Gusto ko lang po talagang malaman yung lugar. Ayon sa albularya, ang kuweba na binanggit niya ay nasa isang magubat na lugar. At gustong-gusto itong puntahan ni Jasmine kahit pa nakakatakot. At dahil gusto rin naming malaman ang totoo, kahit na may kaba ay pumayag kami. Wala na kaming sinayang na oras. Pinuntahan namin ang lugar kasama ang albularya. Pumasok kami sa kasukalan ng gubat. Marami kaming pinagdaanan bago makarating at isa na roon ang ilang beses naming muntikang matuklaw ng ahas. Mag-iingat kayo dahil masyadong makamandag ang ganyang uri ng ahas. Oh, grabe. Ang daming ahas dito ah. Uy, huwag kayo lalapit sa akin. Naku, yung malito, lumalapit sa akin. Kapag ikaw lahawakan kita, pag-iiwaling ko yung ulo sa katawan mo. O sige, lapit ba? Subukan mo. Mukhang malapit na nga tayo ah. Jasmine, may tumatalon na ahas sa sanga. Ngunit nang tumalon ang ahas ay mabilis itong nahuli ni Jasmine sa ere bago pa tumama sa mukha niya. Napanganga kaming lahat, pati sina nanay, tatay at tiya may napatigil. Pero imbis na patayin ang ahas ay mahinahon niya itong ibinaba at hinayaang makaalis. Umatras din ang iba pang ahas, kaya nakaraan kami ng ligtas hanggang sa narating namin ang bukana ng kuweba. Grabe naman yun. Umatras lahat ng ahas kasi nakita nilang hindi pinatay ni Jasmine yung kasama nila. Ganun pala dapat? Dahil isang kasunduan ang ginawa ko. Hindi natin sila mauunawaan sa salita dahil hayop sila at tao tayo. Pero may mga paraan naman para iparamdam sa kanila na wala kang balak na manakit. Tama ka nga naman. Tsaka ang talino mo dun sa parting yun ah. Lagi ka naman talaga matalino. Nako, sana nga ikaw na lang ang mapangasawan ni Lucas, Jasmine. Nanay naman talaga oh, nakakahiya. Ay, naisip ko lang naman anak, na kapag siya nga ang napangasawa mo, sigurado ako, hahawa ka sa talino ni Jasmine. Aba, ako din sangayon ako dyan. Ano ba naman yan? Ginatungan pa ni tatay. Siyempre ako din. Boto din ako kay Jasmine. Inunahan nyo naman itong si Lucas eh. Napapakamot na lang tuloy ng ulo. Pero hayaan mo iho. Mukhang wala namang tutol si Jasmine eh. Kayo dyan nagtutuksuhan pa. Samantalang siya ayun oh, nandoon na.
Pagdating namin sa bukana ng kuweba ay nandun na pala si Jasmine sa loob. Napahagikik ang mga kasama ko at si tatay napailing na lang. Sino ba namang hindi matatawa? Nasa seryosong sitwasyon kami tapos bigla silang nagkaganon. Pero naiintindihan ko rin. Si nanay kasi kabado lang talaga. Si tatay naman, sumuporta sa birong yon para mapagaan ang loob niya. At ang kakambal ko, gumatong lang dahil sang-ayon siya sa lahat. Ay, naku. Tulak kayo ng tulak sa akin dun tapos tignan nyo ngayon. Wala namang paki. Diyan na nga ho kayo. Sumunod ako kay Jasmine habang pakamot-kamot pa ako sa ulo. Pagpasok sa loob ng kuweba, nadatnan ko siyang nakatayo na para bang may pinapakiramdaman sa paligid. Madilim sa loob kaya binuksan ko ang flashlight at inilawan ko ang paligid. Bigla niyang hinawakan ng kamay kong may hawak na flashlight at itinutok sa isang direksyon. May isa pang daanan doon, mas makipot pero malinaw ang tinutukoy niya. Pumasok kami roon hanggang sa marating namin ang isang malapad na batong nasa gitna ng tubig. Yan ang madalas niyang pinagdadasalan. Yang batong yan sa gitna ng tubig. Pero ang lamig dito At saka parang nakakakilabot. Aba, kung dito siya nagdadasal, parang kakaibang babay lang talaga siya. Para rin siyang orakulo. Malakas ang pangitain. Paano kung kamag-anak mo pala siya, Jasmine? Lola mo lang ba talaga yung kakilala mo? Malalaman natin yan kapag nandun ako. Dito lang kayo At saka huwag kayong maingay. Teka, baka malalim dyan. May kung ano sa ilalim eh. Hindi nagbibigay ng pahayag ang mga gabay ko, Iha. Mag-ingat ka. Maging sila, limitado raw ang kakayahan sa lugar na yan. Para daw yung sinelyuhan. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Kaya ko po to. Gusto ko mang pigilan si Jasmine pero lumusong na siya sa tubig. At saka lumangoy pa. Ibig sabihin, malalim talaga yon. Habang pinapanood namin siya ay kabado ako. Iniisip ko paano kung may kung ano sa ilalim ng tubig na biglang humila sa kanya. Pero hindi naman yun nangyari. Nakahinga ako ng maluwag nang makaakyat siya sa bato at umupo. Hinawakan niya ang bawat parte ng bato na para bang may hinahanap. Mukhang matatagalan pa siya. Makaupo nga muna. Sana naman walang ahas dito, no? Huwag ka naman masyadong maingay, Liam. Nakatuon siya sa ginagawa niya eh. Baka kailangan niya nakatahimikan. Halos 1 oras na rin siyang nakaupo roon. Tahimik at tila nagmumuni-muni. Minsan napapailing, minsan ay umaayos ng upo. Tapos balik sa paghawak sa bato. Para bang may hinuhuli siyang tamang pagkakataon. At sigurado akong hindi yun madali. Huwag mo siyang tutukan ng ilaw, Iho. Para makasentro siya sa hinahanap niya. Ganun ho pala. Pasensya na ho Paano ho kung gabihin tayo dito? Hindi ho ba delikado? Malaki ang posibilidad na delikado. Dahil posibleng may aswang na makapasok dito. Pero ang pag-asa natin, hindi nila alam ang ginagawa natin ngayon. Ay, sana mabilis lang si Jasmine. Mga kalahating oras pa ang lumipas bago siya bumaba. At pagbalik niya, para siyang nahihilo. Naku, Jasmine, Iha! Ayos ka lang ba? Kailangan na po nating umalis agad. May paparating. Ano? Nako, kung ganun, tara na. Kaya mo ba maglakad kagad? Tara, alalayan kita. Naku, sana pala nagdala tayo ng kalabaw. Naku, ay kawawa naman yun sa dami ng ahas kung dinala natin. Agad kaming umalis sa lugar. Mahina si Jasmine kaya inalalayan ko siya. Pero nang bumigay ang tuhod niya, wala akong nagawa kundi pasakayin siya sa likod ko.
Lucas, inaantok ako eh. Parang gusto kong matulog. Ayos lang yun. Matulog ka lang dyan. Akong bahala sa'yo. Salamat ah. Kambal. Kung pagod ka na, magsabi ka lang ha. Oo, sige. Sabihin ko na lang mamaya, Kambal. Bilisan na natin. Dahil may nararamdaman akong hindi maganda sa hangin. May paparating ba? Mukhang gano'n na nga. Binilisan namin ang paglisan sa lugar na yon. Sa daan pa lang, inabutan na kami ng dilim. Pero sabi ng albularya kasama namin, paparating pa lang sila. Malayo pa raw. Kailangan lang bago pa man sila makarating, makauwi na kami sa bahay niya. Buti na lang 6:00 ng gabi kami nakarating at walang kahit sinong umatake sa amin. Buti naman at nakarating tayo agad. O sige na Liam, diyan mo muna ilagay si Hasmin ha. Dahan-dahan lang at baka magising. Opo, paalalay na lang po, Nay. Ang bigat pala talaga niyo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Sabi mo naman, kaya mo. Nakita ko hirap na hirap ka na rin eh. Kawawa ko naman kung hindi kita tutulungan. Siguro naubos na enerhiya niya sa ginawa niya kanina. Kung sa bagay, utak yung gamit niya at hindi rin madali yun ha. Hahayaan na lang ba natin siyang ganyan? Oo, ganyan na muna siya. Hayaan muna natin siyang magpahinga. Nang gabing yun ay nagtulong-tulong na lang kami sa paghahanda ng hapunan. Kahit nakakahiya, nakikain kami sa bahay ng albularya. Pero ayos lang dahil mahirap na ring umuwi sa ganong oras. Makalipas ang isa pang oras, nagising si Hasmin. Mabilis akong lumapit nang makita kong bumangon siya at tumingin-tingin sa paligid. Uy, Hasmin, ayos ka lang? Gusto mo bang kumain? Nakaluto na kasi si nanay eh. Nay! Nay, gising na po si Hasmin! Hasmin, nga pala, may nalaman ka na ba? Yung babayla na yon, isa siya sa mga ninuno ko. Hindi yung lola na nagpalaki sa amin ng ate ko. Ate mo? May ate ka? Oo, may ate ako. Pero wala na siya. Namatay siya. Walang pinagkaiba sa nangyari sa mga babaeng nawawala. Tapos ibinabalik din. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Kasi hindi rin naman kayo nagtanong eh. Pero yung tungkol sa lola mo na sinabi mo sa amin. Yung piring. Ay naku naman Hasmin. Buti naman at gising ka na. Uy, si nanay talaga sumingit po. Sige na Hasmin. Kumain ka muna. Mamaya ka na lang magkwento. Dahil dumating si nanay ay naudlot muna ang usapan. Hinayaan lang din muna naming makakain si Hasmin. Kami kasi kumain na. At nagpapasalamat din ako kay nanay na sa kabila ng lahat, maalaga siya kay Hasmin. Pagkatapos naman niya kumain, kami na ang humarap sa babae. Ang totoo niyan, ang unang nakakita ng piring na to si Lola. Kasama yung ate ko. Maliit pa lang ako noon, pero alam ko na to. Akala ko ba apo ka lang ng lola mo? Hindi, ibig sabihin pala niyan, dalawa kayong magkapatid na bulog talaga? Saka ko na lang ipapaliwanag yan. Ito na lang muna yung uunahin ko, Liam. Ay, yung piring kasi na to, taglay raw nito yung 7 mata. Una, yung pangunahing mata. Nakikita ko yung mga bagay na normal din na nakikita nyo. Pangalawa naman, yung mga bagay na wala sa harapan ko. Pangatlo naman, kapag nahawakan ko yung isang bagay, nalalaman ko yung nakaraan nito. Pang-apat, nakakakita ako ng babala, mga premonisyon at saka precognition. At pang-5, oras ng kamatayan ng isang tao. Pang-6 naman yung 3 mata. Nakakakita ako ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. At yung pang-7, propesiya ang nakikita ko. Pagpasok sa panaginip na isang tao? Oo, kaya nga gusto kong pumasok sa panaginip niyong dalawa eh. Sa bahay rin na yon isinagawa ang gusto ni Hasmin. Kailangan naming 3 ang sabay na matulog. Hindi madali ang matulog ng sadya, lalo na kung hindi ka naman inaantok. Pero nagsindi ng kamangyan ng albularya at doon kami dinalaw ng antok.
Yung amoy ng kamangyan na yon, para kaming dinala sa isang lugar kung saan marami na namang taong pare-pareho lang ang tangkad ang nakita namin. Kasalukuyan kaming nakagapos ni Liam noon. Liam, eto na ba yun? Oo yata, pero nasa si Yasmin? Hindi ko alam eh. Pero itong mga taong to, ilang beses ko na sila napanaginipan. Hindi ko pa rin maintindihan yung orasyon nila. Iba kasi yung lingwahe nila eh. Naku, nakalingon sila sa atin. Anong gagawin natin? Huwag kang matakot. Panaginip lang to. Nilapitan na namin ang mga kulto. Agad nila kaming kinuha at dinala na naman sa batong hugis 2 muka. Lagkit na ito sa dugo. At sa pagkakataong yon, may naririnig na kaming iyak ng mga sanggol. Hinahanap ko ang pinanggalingan ng iyak, pero wala akong makita. Umaalingaw-ngaw lang ang mga boses sa paligid, hanggang sa kung kailang isasalang na ako, saka naman dumating si Yasmin. Ay, sa wakas nakita rin kita. Yasmin, anong gagawin mo? Hoy mga aswang! Bitawan niyo sila! Anong ginagawa mo dito, babae ka? Naku, Kambal, ito ni Aswang. Isang dambuhalang nilalang na hugis taong halimaw ang humarap kay Yasmin. Sa dilim ng lugar na yon, ang apoy lang ang nagbibigay ng ilaw. Pero kahit ganon, kitang-kita ko pa rin kung gaano ito nakakakilabot. Ako binalot ng takot, pero si Yasmin hindi man lang natinag. Hindi niya pinansin ang aswang at mas pinili niyang hawakan ang batong naliligo na sa dugo. Magsigising kayo! Magsigising kayo! Pero paano? Kailangan niyong mamatay dito! Oo nga pala. Liam, tara! Gisingin mo na lang ako. Hindi ko kaya. Hindi na ako nagdalawang isip. Nilaslas ko ang pulso ko gamit ang patalim. At sa isang iglap, nagmulat ako ng mga mata. Nakita ko ang sarili kong pawis na pawis at hinihingal. Si Liam naman, halatang iniinda pa ang nakita niya sa panaginip. Oh anak, bakit ka nagising? Nandun na si Yasmin eh. Sabi niya, kailangan namin gumising. Teka ho, gigisingin ko lang ho si Liam. Matagal bago magising si Liam noon. At sa labas, nagsimula nang umalulong ang mga aso. Pagdilat niya ay maingay na ang mga orasyon at naririnig na namin ang mga katok sa pintuan at bintana. Oh, grabe. Mabuti ginising mo ako agad. Ayoko makita kitang patay. Teka, may kumakatok na sa pintuan. Maghanda kayo. Eto may mga sandatang espiritual ako dito. Gamitin ninyo pero mag-iingat pa rin kayo. Naku, Diyos ko. Bakit ba ganito na ang buhay natin? Hindi pa ba magigising si Yasmin? Kailangan pa ho siyang tapusin. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi siya mapapahamak doon. Talagang nagmamatigas kayo, ha? Sisirain ko na itong pintuan niyo! Sige! Subukan mo! Magsisisi ka kapag ginawa mo yan! Nay, dito lang ho kayo sa tabi namin. Kami magpapantay sa pintuan. Baka mamaya, bigla na lang bumukas yan. Magtiwala lang po kayo, Nay. Kami na bahala dito. Sumunod naman si Nanay sa bilin ko. Lumabas kami. Ang albularya at si Tatay, nadat na naming nagdidikdik na ng bawang at panyawan sa kusina. Sa harap nila, nakalatag ang mga patalim. Si Tatay nilalagay ang dinikdik na bawang sa planggana. Kumilos ako agad para tumulong. Si Liam naman, nakita kong umihip ng baga sa lutuan para palakasin ang apoy. Nagtataka ako, kawali na naman ang kinuha niya. Kambal, ano gagawin mo dyan? Bawang to tsaka kamangyan. Pagsamahin mo yung amoy niyan at sigurado kayo nila. Tama yan! Lagyan mo rin ng goma ang apoy. Mas malakas yung amoy nun. Gamitin niyo ang lahat ng hindi nila matatanggap. Pero yung mga kulto kaya Iloy, tatablahan ba? Hindi. Hanggat sarado ang bahay, hanggang katok lang talaga sila. Naku, Diyos ko po! Ano ba yun? Ayun na yata sila! Oh! Ano na, Yasmin? Bakit hindi kita maramdaman, ha? Mukhang mahimbing yung tulog natin dyan, ha?
Tay, babalik po ako sa loob. Ayos na yung sandata. O sige anak, nalagyan ko na rin ng pangontra. Kunin mo na. Kambal, ito, dalayin mo. Ipauwi mo sa kanya itong usok. O sige, akin na. Kinuha ko ang baon ng niyog na may lamang baga, kamangyan, goma at sinunog na bawang. Mabilis akong pumasok sa kwarto habang si Nanay Didang ay halos pasigaw na sa takot. Lucas! Lucas, bilisan mo! Bilisan mo dahil baka makapasok na sila! Oo, Nay! Saglit lang po! Tinapat ko agad ang bao sa paligid. Agad na sumingaw ang makapal na usok sa loob ng kwarto. Ano ba yan? Ang sakit sa ulo niyan! Masakit talaga sa ulo yan. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dito. Akala niyo ba hindi ko pinaghandaan to? Oo, nasa bahay kayo ng albularya. Pero may sorpresa din ako. Mga mahal kong babae, sirain niyo ang pintuan ng albularyang ito. Kunin niyo ang kambal. Diyos ko! Ano raw? Mga babae? Mga babae daw. Anong ibig niya sabihin? Walang yata eh. May mga tao sa labas. Sinisira nila yung pintuan. Eto na. Dahil hindi niya kaya pasukin ang bahay, kaya ginamit niya ang mga taong kontrolado niya. Ang mga babaeng inaalipin niya. Hindi natin sila pwedeng saktan. Diyos ko, para magigiba na nila yung pintuan natin. Si Jasmine! Baka siya lang ang makakagawa ng paraan. Kailan ba siya magigising? Hindi ko alam, Nay. Pero sigurado ko alam niya yung ginagawa niya. Hindi natin siya pwedeng gisingin. Pero Kambal, halos magigiba na yung pintuan natin. Naririnig naming tuloy-tuloy ang pag-uga ng pintuan. Mga babae ang gumagawa. Mga 20 siguro yon. Bit-bit ang mga gamit nila na pangwasak. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Mag-isip na kayong dalawa mga anak ko. Sasama ba kayo sa akin? O hayaan ko mapasok ang bahay na ito at mapatay ang mga taong mahal nyo? Gusto nyo ba mamatay ang mga magulang nyo kinagistan? Naku, Kambal, anong gagawin natin? Malapit na ito bumigay. Huwag anak! Huwag kayong makinig sa kanya! Huwag kayong sasama! Pero Nay, sasaktan nila kayo. Di lalaban tayo. Pero paano, Tay? Paano kayo lalaban kung hindi natin pwede saktan yung mga babae? Hindi nila alam yung ginagawa nila. Sandali lang. Gagawa ako ng paraan. Susubukan kong magdagdag pa ng kamangyan. Baka magising sila. Lahat ng mga pangontra mo, tanda. Pinaghandaan ko na yan. Kaya huwag ka na magpagod. Hindi tatablan na kamangyan ng mga taong yan. Hihinto sila kapag pinatay niyo ko. Pero bago niyo magawa yon, siyempre kailangan niyo lumabas dyan. Buisit! Lola, may gamit ka ba dyan? Kahit maliit lang, basta panlaban. Sasama na ako. Ikaw ba, Kambal? Oo, gagawin ko to para kay nanay at tatay. Teka, huwag. Huwag kayong magsakripisyo para sa amin, Liam. Handa kami mamatay basta huwag lang kayo sumama. Pero Tay, kung mamamatay kayo para sa amin, ganun din ang kalalabasan eh. Magtiwala lang ho kayo. Babalik kami. Bumalik ako sa kwarto. Kasunod si Nanay na umiiyak. Halos magmakaawa na siya na wag naming ituloy. Pero determinado na talaga ako. Sa pamamagitan ng paghiwa ng kamay ko at sa dugong ito, malalaman mo kung nasan ako, Jasmine. Ako rin. Ikaw na lang yung pag-asa namin. Sasama muna kami sa ngayon. Pero asa kami sa'yo. Nay, wala na po talaga ibang paraan. Ito na lang ho. Pero mga anak, hindi ko kaya. Baka hindi na kayo makabalik. Babalik kami, Nay. Babalik kami. Si Jasmine, kayo na humbahala sa kanya. Hindi maaari ito. Imposibleng hindi kayo magising dahil kamangyan na yan. Mga gabay ko, tulungan niyo akong gisingin ang mga babaeng ito. Nahihirapan na si Lola. Ang lakas talaga ng ginagawa ng aswang. Pero mga anak, baka naman may iba pang paraan, no?
Magtiwala lang ho kayo, tay. Babalik ho kami, pangako. Ano ba naman to? Pakiramdam ko wala akong kwenta, Ama. Pasensya na kayo, ha. Pasensya na wala akong magawa dito. Huwag ho kayo mag-alala, tay. Babalik ho kami. Kailangan lang talaga tumigil to mga babaeng to. Nay, tay, alis na ho kami. Anak, Diyos ko naman. Ano ba naman to? Oo na, aswang! Sasama na kami! Pero may kondisyon! At ano naman yung kondisyon na yan, ha? Na wala ka sasaktan dito sa loob ng bahay at sasama kami ng kambal ko! Alam mo, hindi naman talaga ako sobra samang nilalang eh. Madali naman kayong kausap, kaya sige, hindi ko sila sasaktan. Pero lumabas kayo dyan at huwag na ako lulukuhan. Dahil yun nga ang napagkasunduan, tumigil ang paninira sa bahay. Lumabas kaming magkakambal, ako at si Liam. Nilapitan kami ng mga kulto at agad kaming hinawakan sa magkabilang braso. Dinig na dinig ko ang palahaw ni nanay sa loob, pero pareho kaming hindi lumingon. Ang aswang lang ang hinarap namin. Ganito lang pala dapat para makuha kayo eh. Sana noon ko pa ginawa yan. Ngayon, sabihin niyo nga sa akin kung anong silbi ng babaeng manlalakbay na yon. Dahil hindi rin naman pala mapipigilan ang kapalaran niyo. Hayop ko talaga! Sumuko man kami ngayon. Hindi ka pa rin mananalo dito. Itatak mo yun sa tayo mo, Kakate Aswang! Kung tuyo ang utak ko, baka pati rin sa'yo. Ako kasi ama niyo eh. Kaya kung ano ako, ganun din kayo. Ang kaso, hindi ama yung pagtingin namin sa'yo, kundi ka suklam-suklam na nilalang! Tumawa lang siya pagkatapos ay bigla niyang diniinan ng hintuturo ang mga noo namin. Agad akong nakaramdam ng matinding hilo at tuluyan na akong nawalan ng malay. Pagkamulat ko, para akong nasa panaginip. Nakatali ang mga kamay at paa ko at nandun na rin si Liam sa tabi ko. Pero ang paligid, ibang-iba. Iba ang lugar, iba ang ayos. Nakatayo ang ilang mga babae sa harapan namin. At ang batong hugis dalawang muka nakapwesto sa itaas namin. May hagdan sa magkabilang gilid at napakalansa ng amoy ng lugar. Kambal, sila nga. Sila yung nangunguha ng mga babae. Pero ano gagawin nila sa kanila? Hindi ko alam, Liam. Pero kung titignan mo yung sitwasyon natin, hindi ko rin alam kung paano pa tayo makakatakas dito. Anong gagawin natin kung ganun? Nangako tayo kila nanay at tatay na babalik tayo. Mahal naming amang antuyan, hari ng mga matrukulan. Sa harapan niyo ang inyong kambal bungo at nandito ang mga bunga ko. Kambal na may dugong babaylan at dugong aswang. Pero biglang humangi ng malakas. Tila nasa loob kami ng kuweba. Malawak, pero para bang nasa pinakailalim ng mundo. Mainit ang paligid, matindi ang singaw ng lupa. Tagaktak na ang pawis ko. Kaya katakataka ang malamig na hangin na bigla na lang dumaan. Nandyan na siya! Simulan na ang alay! Kambal, Diyos ko, makakaligtas pa ba tayo dito? Hindi ko alam, pero papalapit na sila oh. Taga, bitawan niyo ako! Ano ba? Bitawan niyo ako! Sandali lang! Huwag siya! Ako muna! Liam! Kambal, sigapin mo makaligtas dito. Ikaw na bahala kay nanay at tatay. Si Raulo! Babalik tayong dalawa! Pero dinala na si Liam sa itaas at walang pasabing sinugatan siya sa palad. Pinatulo ang dugo sa kambalbungo na sinasamba ng mga aswang. Nakatitig lang ako at luhaan habang pinapanood siyang nasasaktan. Pero kahit papano gumana ang loob ko dahil hindi leeg ang gigilitan. Binalik rin siya sa ibaba. Tinali ulit at dumikit ako sa kanya. Lihim na nagpapasalamat na buhay pa siya. Bakit? Akala niyo ba papatayin ko kayo?
Ama pa rin ako, mga anak. Dugo nyo lang ang kailangan ng kambal buho. Pero syempre, mananatili kayong buhay. Nakasama ko. Hayop ka! Walang anak na sasama sa iyong halimaw ka! Nararamdaman ko na ang lakas. Sige mga alagad ko, gamahin niyo ang kapangyarihan ng kambal buho. Isa pang anak para tuluyan ako lumakas. Kambal, ikaw naman na susunod. At kapag nangyari to, kawawa na yung mga tao sa baryo. Kaya nga, hindi ako papayag. Sisikapin ko hindi tumulo yung dugo ko doon. Hoy! Bitawan niyo ako! Pumalag ako ng pumalag. Pero hindi ako kasing lakas nila. Kaya kahit anong gawin ko, nadala pa rin ako sa itaas. At doon ay sinugatan ang palad ko. Napaigig ako sa sakit habang ramdam ko ang hapdi ng patak ng dugo ko sa balat. Pagkatapos noon ay ibinalik ako sa baba. Ayan na! Ano nangyayari? Bakit ako umihina? Ano nangyayari sa akin? Kambal! Ano nangyayari, Kambal? Hindi ko alam, Kambal. Pinatulon lang naman yung dugo ko doon eh. Bakit ganito? Bakit ganito epekto ng dugo mo? Nauubos yung lakas ko! Bakit? Kambal! Nandito si Asmin! Asmin, salamat at nandito ka na. Hindi ako nagkamali ng pagpatak ng dugo ko sa piring mo. Hayop ka! Anong ginagawa mo dito, babae ka? O ngayon, matrukulan! Sabihin mo sa akin, sino sa atin ngayon ang mahina? Ba't sa tingin mo mananalo ka? Mag-isa ka lang at lahat kami nandito! At bakit naman ako matatakot sa'yo, matrukulan? Kitang-kita kong nanghihina ka. Pinaniwala ka lang ng ninuno mo si Anduyan. Akala mo ba, totoo na kapag nag-alay ka ng dugo ng kambal galing sa lahi niya, lalakas ang lahing matrukulan? Ano ba pinagsasabi mo? Matagal na namin paniniwala yan. Imposible mali! Dahil hindi mo alam ang buong kwento. Kaya ka nagkamali. Kaya sasagutin ko na para sa'yo. Ang kambal bungo na yan, ginawa yan ni Malwani. Yung kakambal ni Anduyan. Dinala nila to sa kuweba sa likod ng talon. At sa loob ng kuweba may balon. Isang mahiwagang lugar yon. At ang dalawang yan, anak ng babaylang orakulo na si Usaya at ng hari ng mga matrukulan. Pero yung piring, pinamana yun kay Malwani. Kaya nagalit ang inggiterong si Anduyan. Umanib siya sa kanyang ama at ninakaw ang kambalbungo at ginawa niyang Diyos-Diyosan. Grabe, yung balay na tuklasan niyo? Mukhang ganun na nga. Ang hapdi ng kamay ko. Tapos, ano kinalaman nun sa magina ko? Kambal pa rin niya ang gumawa. Lahi pa rin na matrukulan. At paano mo nalaman niya na mas matanda pa ako sa'yo? Hayop ka! Nanghihina ako, buwisit ka! Simple lang, dahil pinasok ko yung panaginip ng mga anak mo at hinawakan ko mismo ang kambalbungo. At dun ko natuklasan na matapos bitawan ni Anduyan yung sumpa, palihimding nagbitaw si Malwani ng sumpa na kapag dugo mismo ng kambal ang papatak sa kambalbungo, manghihina ang buong lahi ng matrukulan. Tumalap yung sumpa dahil hati ang kambalbungo, isang kabutihan at isang kasamaan. Sinungaling! Hindi yan totoo! Papatay kita, manlalakbay ka! Ang galing mo! Sa akin kasi napunta yung lakas ng kambalbungo. Kaya tama lang yung ginawa kong hayaan muna kayo. Ibig sabihin, kanina ka pa nandito? Oo naman. Sinundan ko kayo. Dahil nagising agad ako nung kinuha kayo. Salamat ah. Pero tapos na ba talaga? Tapos na. Pero yung mga babae, kailangan pa natin silang gisingin. Oo, sige. Pero ang hapdi talaga ng sugat ko eh. Anong gusto mong gawin ko? Halika mo daw, Asmin. Si Raulo, huwag mo nga banggitin yung sakit ko. O sige. Akin na. Ha? Hindi, huwag mo halikan. Marami pang dugo yan eh. Hindi ko naman hahalikan eh. Tatalian ko lang nito oh. Ganun pala. Tinawanan ako ni Liam noon. Halata kasing naging asyomero ako. Pero ang totoo,
May hinanda pala siyang gamot sa sugat. Ayon pa sa kanya, pinadala raw ni nanay dahil alam niyang nasugatan kami sa palad. Yung ginawa niya sa akin, ginawa rin niya kay Liam. Pagkagising naman ng babae, nagsigawan sila at nag-iyakan. Pero agad namin silang pinakalma at sinabi naming ligtas na sila. At sabay-sabay kaming umalis sa lugar na yon. Diyos ko naman! Salamat naman at bumalik yung mga anak ko. Lucas! Liam! Salamat naman, anak! Loy! Toy! Salamat at bumalik kayo. Ano nangyari? Paano yung natali aswang na yun? Hasmin, Iya. Alam ko malaki yung nagawa mo. Maraming salamat sa iyo, ha? Yung galing nga po niya, tay. Lumabas siya mag-isa. Tapos kami ni Lucas, nagbibigay ng lakas sa kanya. Grabe talaga na, Itay. Yung batong may dalawang mukha na napapanaginipan namin, kambal bungo pala yun. Kapag isang kambal yung nagpatulong ng dugo, lalakas yung aswang. Pero kapag dalawa, manghihina siya. Kaya ito po, kahit masakit, ang laki ng ambag ng dugo namin. At taligtas mo yung mga babae kinuha nila, nay, tay. Abay, grabe yan. Parang ang hirap paniwalaan. Pero ang importante, nakabalik kayong dalawa. Tignan nyo yung nanay nyo. Mugtong-mugto yung mata niya sa kakaiyak. Akala talaga namin hindi na kayo babalik eh. Sino bang hindi iiyak? Aswang at mga kulto ang kumuha sa inyo. Aba, sa ganung sitwasyon malabo na talaga. Pero sadyang mabait ang Diyos, anak. Pinalik niya kayo sa amin. Tama naman si nanay. Kahit kami hindi rin makapaniwala na makakabalik pa kami. Pero nangyari, matapos ang lahat ay bumalik ang tahimik naming buhay. At si Yasmin, nanatili siyang kasama namin. Pero nagpakita siya ng isang revelasyon. Walang hindi ka bulag? Hindi. Pero kasi kailangan kong magsuot ng piring para mas lumawak yung paningin ko. Pero ngayon, dahil nanalo na yung sumpa ng babaylan laban sa matrukulan, hindi ko na to kailangan. Itatago ko na muna to. Gagamitin ko na lang ulit kapag kinakailangan. Hindi ka pala bulag eh. Nangihinayang pa naman ako. Kasi ang ganda mo eh. Akala ko talaga bulag ka. Oh, bakit? Nakakahinayang bang maging bulag, Lucas? Kasi ang hirap kayo maging bulag. Ang ibig ko sabihin maganda ka. Pero sa kabila ng ganda mo, ang hirap ng pinagdadaanan mo. Pero maganda ka pa rin naman kahit bulag ka. Alis muna ako, ha. Doon na lang ako. Si Raulo. Pero mas maganda ako kapag hindi bulag, di ba, Lucas? Oo naman. Mas maganda ka. Grabe ka naman magtanong. Nakakakaba ka, ha? Sa lahat po ng mga nakikinig na umabot hanggang sa bahaging ito ng ating kwento, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pero hanggang dito na lamang po ang ating kwento. At opo, ako po si Lalaine na anak ni Lucas at Hasmin. 42 taong gulang na po ako ngayon. Maraming salamat muli sa inyo, Miss Clar at Sir Jay, sa pag-ere ng kwento ng mama at papa ko.